At kaugnay pa rin sa Forest Fire sa Mount Banahaw, makakausap natin si Vicente Tomasar, Regional Director ng Office of Civil Defense Region 4A. Ginoong Tomasar, magandang tanghali po. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Rafi, good afternoon. Opo. May estimate na po ba kung gaano kalawak yung sakop ng sunog na yan sa Mount Banahaw? Ang initial information na tinagap natin sa Bureau of Fire Protection kagabi ay umaabot ito ng 10. Pero sa ngayon ay mukhang abutin ng between 10 to 15 hectares na, no? At patuloy pa rin yung close monitoring ng ating mga authorities sa area. At katunayan ay mayroon tayong tatlong chopper na ginagamit ngayon sa area. Una yung pagkakaroon ng pagbuhos ng tubig sa area, no? Yung Bayuhi. Opo. At yung isa naman ay katataas lamang para mag-reco naman para ma-determine yung extent ng affected area dito sa nabanggit forest fire natin. Okay. Tama po ba yung nabanggit nyo? Linawin ko lamang po, yung tatlo pong chopper, meron po bang water bucket yung mga yun at pwede na silang mambomba ng tubig? Yung dalawa ay may kakayahan at yung isa ang mag-recon doon sa pagkakandak ng aerial assessment. At meron naman po bang malapit na body of water kung saan pwede silang kumuha ng tubig para maibuhos doon sa may nasusunog na lugar? Malapit lang naman kasi yung Sariaya ay yan ang pinakamalapit at dagat na rin yung katabi niyan. So sa ngayon po, ongoing yung pagbubuhos ng tubig ng dalawang chopper na may water bucket? Yun ho, ang ginagawa ng ating Southern Luzon Command through Air Force, nagkakandak sila ng ganong pamamaraan. Isa pang kasama rami, isa pang posibleng strategy na gagawin ng ating sa Bureau of Fire Protection at yung ating local disaster risk reduction management office dyan sa area ay yung posibleng mag-establish ng fire lane, ano? Kaya pinai-standby na rin natin ngayon yung mga iba't ibang chainsaw na posible nating magamit sa pag-trim down ng mga punong kahoy at ma-establish yung fire lane para hindi na kumalat sakali yung apoy. Opo, yun po sana yung susunod kong itatanong sa inyo. Since protected area po ito, wala po bang established na fire line na dyan mula nung umpisa pa? Actually, yan ang isang gagawin na based sa assessment. Yung magiging worst scenario ay ang plano ay mag-establish ng fire lane. I-trim down yung ibang mga puno para sa ganun ay hindi na makadikit kung sakali kumalat itong apoy. Ito na po ba yung pinakamalalang sunog ngayon dyan sa Mount Banahaw? Ito yung pinakamalaki, ano? At kasi itong area na ito ay pansamantalang sinarado ito sa mga pilgrimage for more than 3 or 5 years. At pati po sa mountaineers, ano ho? Oo, pinagbabawal muna ang pagkakaroon ng pilgrimage sa area. So ibig sabihin po may overgrowth na rin yung mga dinadaanan dati at campsite. Posibleng marami na rin mga halaman dito at mga puno dun sa course ng 5 years na sarado ito. Tama yan, mga kasama Rafi, ano? At maganda-ganda na yung area. Dahil nga lamang ay ito na namang sitwasyon natin na maring bumalik na naman dun sa kawalan dulot nitong forest fire. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong mga impormasyon. Vicente Tomasar, Regional Director ng Office of Civil Defense Region 4A.